Magandang araw po. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po'y naganap sa totoong buhay. Iniba lamang po namin ang mga pangalan para na rin po sa kapakanan ng may-ari ng kwento. Pakinggan natin. Kesa kumuha ako ng ibang uupahan, ikaw na lang. Ikaw na lang, John. Ikaw na lang ang magtabas ng damo. Paikot sa akin pala isdaan. Sabi ng kanyang tiyo Entring, na kapatid na bunso ng kanyang ama. Ikaw na lang uupahan ko ano. Para sa pista, may baon ka. May mga baon ka papunta ng peryahan. Sige po tiyo. Pagkatapos po ng graduation. Pagkatapos po ng graduation namin sa Makalawa. Tuwang-tuwang sagot ng 17 taong gulang na si John. Sige. At kumuha ka rin ng makakasama mo. Para may kasama ka habang nagtatabas. Salamat po. Sa Lunes na po kami mag-uumpisa. Tugon ni John. 2 araw nga pagkatapos ng graduation ni John sa high school, nagsimula na siyang magtabas ng damo sa paligid ng palaisdaan kasama ang kanyang kaklase at kaibigang si Randy. Masaya silang dalawa na parang naglalaro lamang sa pagtatabas. May baon na silang palanghalian upang hindi na umuwi pa sa kabayanan na halos ilang kilometro din ang layo. 12:00 ng tanghali. Tapos nang mananghalian ang magkaibigan. Inilatag ni John ang dalang sako sa tabi ng malaking puno ng buli. Inilatag ni John ang dalang sako sa tabi ng malaking puno ng buli. Ilang hakbang mula sa pilapil ng palaisdaan at saka siya nahiga. Si Randy naman ay naglatag din ng sako at pasandal na namahinga. Bahagyang naiidip na si Randy nang makarinig siya ng malakas na huni na noong una ay hindi niya matukoy kung ano. Pabalikwas siyang bumangon at napatutok ang kanyang paningin sa isang malaking palakang paharap na nakatayo o nakaupo sa kanilang paanan malapit sa pilapil. Duguan ang ulo nito sa tama ng gaholing mga batong ipinupukol ni Randy. Randy, wag! Wag! Saway nito sa kaibigan. Saan ba lang galing yung palakang yan? Tanong pa ni John. Yun. Nakita ko lang yun dyan eh. Sa paanan natin. Sagot ni Randy na hindi ininda ang kanyang pagsaway. Isa pang bato ang tumama sa leeg o lalamunan ng malaking palaka at pasirko itong tumilapon. Humagikhik naman si Randy. Bumangon ang palaka. Lumundag ang palaka. At lumundag pa ito palapit kay Randy.
na parang lalaban. Nanatili itong nakatayo sa kanilang harapan. Uugok-ugok. May gumapang nakilabot sa katawan ni Junjun nang pagmasdan niyang maigi ang palaka. Hindi ito pangkaraniwang palaka. Iba ang itsura. Parang may korona itong maitim na balahibo na nakatayo sa nakaumbok na bahaging iyon sa pagitan ng nakausling mga mata. Kulay sunog na lupa ang palaka. Hindi pa nakakakita nito si Junjun. Hindi pa siya nakakakita ng ganito kalaking palaka. At tansya ni Junjun ay 8 pulgada ang haba ng katawan. Nakakatakot sa biglang tingin at nagpapabangon ng mga balahibo habang tinititigan. Sinuway ni Junjun ng paulit-ulit si Randy. Ngunit nagpatuloy pa rin ito sa pagpukol sa hayop. Kahit bumabalentong kapag tinatamaan na, ay tayo pa rin ng tayo ang palaka. At nanlalaki ang nakausling mga mata nito. At malakas na umuugok. Duguan na ang palaka. At hindi na halos kumikilos nang tigilan ng tuwang-tuwa si Randy. 5 na ng hapon nang tumigil sila sa paghahalabas. Nasulyapan pa ni Junjun ang malaking palaka nang umilandang ito at kumisay-kisay nang bumagsak sa lupa matapos tisurin ni Randy. "Randy, ang lupit mo naman," wika ni Junjun. O ikaw naman. Tugon ni Randy. Natutuwa lang naman ako kasi parang lumalaban kasi yung palaka Tugon pa ni Randy. Malapit na sila sa kabayanan nang biglang dumaing ng sakit itong si Randy. Habang nakahawak sa kanyang ulunan. Ang sakit ng ulo ko. At parang ang init ang sumisingaw sa aking mga mata. Sambit ni Randy. Kinabukasan, nagpasabi si Randy na hindi makakarating sapagkat mataas ang kanyang lagnat. Mag-isa si Junjun na nagtungo sa palaisdaan. Ewan niya pero parang may nag-uudyok sa kanyang hanapin ang palaka. Ngunit hindi na niya makita pa yun. Marahil ay nabuhay ito at nakalayo pa rin. John, nakausap ko kanina ang ina ni Randy. Sambit ng ina ni Junjun habang nagpapalit ng damit ang anak kinahapunan. Hindi pa raw siya makakasama sa iyo bukas dahil hindi pa rin daw bumababa ang kanyang lagnat. Bukod pa riyan, napapasigaw daw at parang nawawala sa sarili kaya pinatingnan muna nila sa albularyo. Sambit ng ina ni Junjun. Ano naman daw po nay ang sabi ng albularyo? Tanong ni Junjun. Nanuno raw. Tugon ng ina ni Junjun. Isus! Nanuno. Nahihibang lang yun. Baka sa taas ng lagnat. Tugon ni Junjun. Hindi mo ba pupunta ng kaibigan mo? Tanong ng ina ni Junjun.
Inay, pagod na pagod po ako eh. Baka bukas na lamang po. Tugon ni Junjun. Kinabukasan ay muling nagtrabaho si Junjun. Mag-isa. Hindi mawala sa kanyang isipan ang palaka. At ganun din ang kaibigan na si Randy. May nuno pa ba? Tanong nito sa kanyang sarili. Ibig sabihin yung nuno, yun yung palaka. Ano yun? Multo? Na nag-itsurang palaka lang? Parang malaking kalokohan lang yan. Sabit nito sa kanyang sarili. Matapos magtabas palaisdaan. Nakakagimbal na balita ang sumalubong sa kanyang pag-uwi kinahaponan. Lumala ang kalagayan ni Randy. Kung ilan ng manggagamot ang tumingin at nagsasabing sinasabihan di umano ng demonyo kung kaya't iginapos para hindi makapanakit. Pagkabihis ni Junjun ay agad humangos ito patungo sa tahanan ni Randy na hindi naman kalayuan sa kanila. Ang tanawing tumambad sa kanya ay nagpatindig sa kanyang mga balahibo at nagpanginig sa kanyang katawan. Nasa harapan niya si Randy. Gula-gulanit ang damit. Nakapalupot sa baywang ang kadena na ang dulo ay nakatali sa punong mangga. Sarap ng kanilang bahay. Sa tanglaw ng maputing liwanag, mula sa bumbilyang nakalawit sa isang sanga ng mangga, ay pinaglulunuyan ng mga mata ng maraming tao, mga kapitbahay. Ang kaanyuan ni Randy. Gustong itanong ni Junjun na kung yun nga ba ang kanyang kaibigan ang nakatali sa pamamagitan ng kadena. Hindi niya mabakas ang dating itsura ng kaibigan. Malalaki ang umusling mga mata na wari, lumayo sa isa't isa. Lumuwang ang bibig at umikli ang leeg. Parang sa isang palaka. Nagmukhang palaka si Randy. Palundag-lundag ito na animo nga'y isang palaka. Parang may iniilagan. At bukod pa riyan, ay sumisigaw. Huwag! 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 Tama na! Tama na! Sa boses na malayong malayo. Sa tunay na itong boses. At sa isipan ni Junjun ay malakas ang katanungan. Nuno nga. Nanuno nga. Ibig sabihin, nuno yung palaka. Gustong mapaluhan ni Junjun sa nangyayari patungkol sa kaibigan. Hindi niya kayang panoorin pa ito sa ganung kalagayan. Kung kaya't pipihit na sana siya upang umuwi ng bahay
nang biglang nanlisik ang mga mata nito at mabalasik na tumingin sa kanya. At sa ganung tagpo ay bigla-bigla ay hindi niya ito maiwasan. Hindi niya maiwasan ang ulos ng matinding sindak sa kanyang dibdib. Ikaw! Ikaw! Pinabayaan mo ako! Pinabayaan mo ako! Sigaw ng nakataling si Randy habang nakaturo kay Junjun. Alam ni Junjun na hindi si Randy ang nagsasalita. Hindi si Randy ang nasa loob ng katawang iyan. Napabaling kay Junjun ang mga mata ng lahat ng naroroon. At hindi siya makapagsalita. Wala siyang mahagilap na kataga upang ipagtanggol ang sarili. Naramdaman niya ang pagdantay ng braso ng ama ni Randy sa kanyang balikat. Iyo, kahapon pa kita nais makausap. Matanong ko nga, ano ba talagang nangyari? At nagkaganyan ng kaibigan mo? Tanong ng ama ni Randy. Habang inaakay, papasok sa bahay. At saka ipinagtapat ni Junjun ang lahat. Kailangang humingi ng tawad ng batang ito sa kanyang ginawa ng pagkakasala. Dadalhin natin siya roon. Harinawang, hindi tunay na kampo ng demonyo ang nakasanib sa batang ito. Sambit ng matandang albularyo matapos konsultahin ng ama ni Randy. Noon din ay nagtungo ang halos lahat ng naroroon sa may malaking puno ng buli sa gilid ng palaisdaan sa pangunguna ni Junjun. Muling sinalakay ng takot si Junjun nang sumalubong sa kanyang mga mata ang malaking palaka. Sa mismong lugar kung saan una niya itong nakita. Kung saan kahapon ay pilit niya itong hinahanap. Pero hindi niya natagpuan. Ang lahat ng naroroon ay nahintakutan at Diyos ko, pagkakita sa malaking palaka at si Randy naman ay biglang lumungay-ngay at biglang naghilik habang akap-akap ang kanyang ama. Sa atas ng matandang albularyo ay pinalibutan nila ang malaking palaka na hindi man lamang natinag sa kanyang kinatatayuan. At sa tanglaw ng mga kandila ay pinangunahan ng isang matandang babae ang malakas na panalangin habang nangakaluhod. Taimtim naman na humingi ng tawad si Randy. Pagkatapos ng dasal ay nagmulat si Randy at nagtatakang nagtanong
kung bakit sila naroroon. Normal na ang tinig nito. At bumalik na rin ang dating anyo ng muka. Nang sabihin ni Jonjon ang nangyari, ay napaluhod si Randy at biglang bumuhos ang luha nito. At paulit-ulit pang humingi ng tawad. Lahat ng mga mata na naroroon ay tumutok sa gitna, kung saan kani-kanina lamang ay nakatayo ang malaking palaka. Ngunit wala na ito roon. Parang pumutok na bulang biglang naglaho. Nakakabingi ang sumunod na katahimikan, habang ang mga matay nangag-usap, nagtatanungan. Maya-maya, pagkatapos magpasalamat, ay parang iisang taong dali-daling umalis ang lahat. Nanlalaki ang mga ulo at hinahagpos, pilit pinadadapa ang balahibong nakatayo sa mga braso. Napakahiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag. Pero nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat sa pakikinig. Magandang araw po. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel. Sa lahat po ng ating mga subscribers, mga listeners, at mga silent listeners po natin. Maraming salamat po. Ganun din po sa ating mga OFW listeners mula po sa iba't ibang bahagi po ng mundo. Maraming salamat. Ganun din po sa mga silent listeners po natin at sa mga listeners po natin mula po sa iba't ibang kapuluan po ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa mga nagpapadala po ng kwento, sobrang salamat po. Sobrang laki pasasalamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Ma'am Helen Casamayor. Ma'am, maraming salamat po. Isa po sa masugid natin tagapakinig po mula pa po nung nasa Saudi pa po siya. Maraming salamat po, Ma'am Helen Casamayor. Isa po sa ating mga silent listeners. Sobrang salamat po. Sana po, ingat po kayo dyan palagi. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Boss Marlon ng Di Masalang. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. At nais ko rin pong i-shout out si Ma'am Dalisay Concepcion. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo, ma'am. Shoutout din po kay Sir Myong. Boss, maraming salamat sa pagbisita sa ating channel. Maraming salamat. Kay Sir Myong Herminio Viterbo, shoutout po sa iyo. Ingat po palagi. And also, belated happy birthday po kay Ma'am Ani Apruebo. Belated happy birthday po. More birthdays to come. More blessings and good health. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Mary Asilar dyan po sa may UK. Shoutout din po kay Ma'am Ani Apruebo, kay Ma'am Ani Viloria, at kay Boss Baby Langka. Shoutout po. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Ma'am Janet Verga dyan po sa may Qatar. Shoutout po. Kay Ma'am Liza Arcega. Shoutout po. Shoutout din po sa Manhattan Hamburger dyan po sa may Bukandala 3, Imus Cavite. Shoutout po sa inyo. Ganun din po kay Boss Fernando Marcos. Shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Christy Harm dyan po sa may Hamburg, Germany. Shoutout po. Ganun din po kay Tata Estong Nestor Bauyon dyan po sa may London, England. Shoutout po.
Kay Boss Jing Fensalida, isa po sa ating mga silent listeners, maraming salamat po. At kay Boss Bobby Gonzales at sa Gonzales family, shoutout po, maraming salamat po, boss. Ganun din po kay Boss Camelo Aroy, shoutout po. Kay Boss Malvin Esquera, boss, shoutout po. Kay Boss Miguel Doris Kibel, shoutout po. Kay Ma'am Imelda Pascua. Kay Ma'am Elizabeth Arnaiz, shoutout po. Kay Ma'am Rosie De Mesa, shoutout po. Kay Boss Haz dyan po sa may Saudi, shoutout po. Salamat din po kay Boss BK, salamat sa milk tea, shoutout sa iyo. At salamat sa suporta, shoutout po. Salamat din po kay Ma'am Eileen Rodriguez, shoutout po ma'ams. Sa mga suggestion, maraming salamat po. At sa mga hindi ko po nabanggit, pasensya po muna, pero sa next time po, i-shoutout po natin yan. Maraming salamat po.